Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po sa ating Love Therapy ngayong Thursday ng hapon. And nandito kami uli ni March sa inyo para i-continue yung ating subject patungkol sa Revealer of Soul na sinimulan natin mga 2 weeks ago, kung saan ang pinag-uusapan natin ay yung kapangyarihan ng Diyos na i-reveal sa atin yung mga dapat nating makita para maayos yung buhay natin, yung love life natin. Kasi Diyos ang nagre-reveal sa atin ng mga bagay na hindi natin nakikita, hindi natin napapansin. And it's very important na tayo ay magbigay ng attention sa i-reveal ng Diyos. Kasi kapag hindi nga natin alam yung talagang problema natin sa buhay, sa love life, sa marriage, we will end up na umiikot lang. Last week we spoke about yung maling diagnosis. Remember, maling diagnosis, so maling treatment. Pag hindi natin alam kung ano yung tunay na problema, paano masosolusyonan? Diba? So many times, pagdating sa buhay, sa love life, yun yung issue natin. And salamat sa Diyos kasi meron tayong mga ganitong mga program sa church kung saan na i-reveal sa atin ng Espiritu Santo yung mga kailangan nating matutunan para ayusin ang buhay natin. Pero, we're gonna be talking about today yung reaction ng bawat isa regarding sa revelation ng Diyos. Kasi today, we're gonna be talking about unwelcomed feedback. Okay? Alam natin yung feedback. Ano yung feedback? Ang feedback ay yung sagot. So, pumunta ka sa ospital, right? Nagpa-check up ka, at anong feedback ng doktor? Ang feedback ng doktor ay, ikaw ay may problema sa cholesterol, things like this. So, sasabihin niya yung feedback ng, ng yung resulta, di ba? Sasabihin niya sa'yo kung ano yung diagnosis sa'yo, okay? But when we talk about yung feedback, ano yung reaction mo? Ayun ang feedback, reaction. Ano ang reaction mo sa sasabihin ng doktor? Okay? So, pumunta sa doktor, and then sinabi ng doktor na ikaw ay may cholesterol. High cholesterol. Okay? Right? Anong feedback mo? Pwede mong tanggapin yung sinasabi ng doktor at humingi ng tulong, ano pong kailangan kong gawin, o magalit sa doktor. At sabi, itong doktor to, walang alam. Ano to, baby fat. Diba? So, feedback. But we're gonna be talking about yung unwelcomed feedback. Alright? Now, pinakamagandang example dito actually ay yung yung sa magkapatid. Si Cain at si Abel. So let us read there together. Sabi, and in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Bakit fruit of the ground? Kasi siya ay magsasaka. So, since magsasaka siya, anong fruit, anong kaya niyang ibigay? Yon, yung fruit of the ground, yung mga bunga. Diba? Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat. So si Abel, ano naman yung binigay sa Diyos? Yung meron din siya. Kasi si Abel naman nag-aalaga ng mga hayop. So ang binigay niya, hindi lang kung anong hayop, but yung firstborn. Yung firstborn, pati yung fat. So yung the best yung binigay ni Abel. So sabi dyan, and the Lord respected, tinanggap, nirespeto, Abel, and his offering. But he did not respect Cain and his offering. Hindi niya tinanggap. And Cain was very angry, and his countenance fell. So the Lord said to Cain, why are you angry? And why has your countenance fallen? Tingnan ninyo, okay? So alam natin yung istorya ng dalawa, di ba? Dalawang magkapatid, magkaibang trabaho. Dumating yung oras na si Abel nagbigay ng the best mula sa trabaho niya. Okay? So, naganap siya ng marami siyang alaga, pero hindi niya binigay lahat ng alaga. Ang binigay niya yung the best. Binigay niya sa Diyos. Sa isip ni Abel, bibigyan ko ang pagbibigyan ko ay yung Panginoon, yung Diyos. So, you know what? Ay, hanapin natin the best. Bigay. Si Cain, nandun, magsasaka, and then magbibigay din ng offering, pero pabaya sa pagbibigay ng offering. Sabi,
Ano kayo bibigay? You know what? Kunin natin itong mga bungang to, malapit nang mabulok anyways. Tatapon na lang din naman para hindi masayang, bigay na lang kay Lord. Right? So, kinuha, and yun yung thought process ni Cain. Ano nangyari? Obviously, hindi tinanggap ng Diyos yung kay Cain. Hindi tinanggap ng Diyos. Kasi ang Diyos hindi pulubi. Right? Ang Diyos yung Panginoon na dapat tumanggap ng the best. So, anong ginawa ng Diyos? Immediately, sinabihan si Cain. Sabi niya, "Why are you angry? Why has your countenance fallen?" Ba't ka galit? Kasi hindi tinanggap, diba? So ngayon, anong reaction ni Cain? Nagalit siya. And then sinabi ng Diyos, "If you do well, will you not be accepted? If you do not do well, sin lies at the door, and its desire is for you, but you should rule over it." Sinabi ng Diyos, Marge, kay Cain, bakit ka nalungkot? Anong problema? Ba't ka nalungkot? Kung ang ginawa mo tama, tatanggapin ka rin, di ba? You see, ang Diyos, hindi siya itinakwil. Right? Hindi, you know what? Yung ginawa mo, wala na. Baldado ka na. Okay? Ayoko na sa'yo kahit kailan. No, sinabi ng Diyos, Cain, yung ginawa mo mali. So, hindi solusyon yung malungkot kang ganon kasi hindi yan yung babago. If you do well, yun yung sinabi. Nagpapakita to ng lalim ng interes ng Diyos na ayusin yung sitwasyon. You see, sinabi ng Diyos, kung gagawin mo tama. So, hindi niya pinagalitan si Cain. Nagbigay siya kay Cain ng instruction ng, gawin mo yung tama. Okay? Kapag ginawa mo yung tama, tatanggapin ka rin. Ngayon, pag hindi, andyan yung kasalanan. You see, ang Diyos nagbigay ng feedback. Pero yung feedback ng Diyos sa tenga ni Cain, hindi maganda. So, anong ginawa ni Cain? Alam niyo yung istorya, di ba? Anong ginawa ni Cain sa feedback ng Diyos? Hindi niya tinanggap. Sinisipa niya yung kapatid niya. Imbis na makita niya yung mistake niya, ang nakita niya yung kapatid. Hindi. Kasi ang problema si Abel Ito, papapil to Ito si Abel kasi kung sip-sip to sa Diyos Kung hindi niya binigay yung the best, edi sana ako okay. So, hindi nakita ni Cain yung kanyang mistake. Even though nagbigay yung Diyos ng feedback. Mas minabuti ni Cain na isisi yung problema sa iba. And ito yung problema today. Kasi tayong mga tao, hindi natin una makita yung sarili natin. Okay? Alam na natin yan. Now what happens? Kapag nagpapatuloy tayo sa presensya ng Diyos, kapag nakasal tayo, doon natin nakikilala kung sino tayo. So, hindi ko talaga kilala yung sarili ko until the moment na maging Kristiyano ako plus nakasal ako. Kasi nung nakasal ako, may mga pag-uugali ako na nalaman ko lang mula sa feedback ni Marge. And ganun din sa kanya. May mga bagay na hindi niya alam sa sarili niya, nalaman niya lang nung nandun ako, nung nakasal kami. Okay? Kaya nga sinabi natin, pag nagpakasal, doon mo malalaman talaga kung sino ka. Kasi sasabihin sa iyo nung tao, pero alam kung yung tao sip-sip. Kung yung tao sip-sip, lahat ng gawin mo tatanggapin niya. Pero yung taong merong bait sa sarili, sasabihin sa iyo. Right? So, pagka nalaman mo yung mga bagay-bagay na ganyan, pag naging Kristiyano ka, malalaman pa, lalo na yung Diyos. Yung Diyos sasabihin sa iyo, ito yung mali, ikaw ay ganito, ganyan. Ang tanong ngayon ay, ano ang gagawin mo sa feedback ng Diyos? Iwi-welcome mo ba yun? Tatanggapin mo na, okay, ganun ba, hindi ko napansin, okay, I'm gonna work on it. O, sasabihin, anong problema? No, hindi ako. Problema siya. Siya yung problema. Yung feedback mo, yung feedback ng Diyos, reaction mo sa feedback ng Diyos ay despising. Hindi. Andali yung sabihin ganyan, pero kasi hindi nyo ko alam. Iba ko. And yan yung reason, kaya may mga taong paikot-ikot lang yung problema sa marriage kasi una, hindi nila alam kung anong problema. Tapos pag pinaalam mo yung problema, ayaw pang tanggapin. So, paano mababago yung sitwasyon na ganyan? Mm-hmm. At yung example ng dalawang ito is nangyayari din sa panahon natin ngayon. So, like for example nga, yung mga nasa abroad, right? Meron sila nitong mentality na,
hindi yung pag walang utang yung OFW, hindi siya normal. Kasi majority, right, lahat ng mga nasa ibang bansa may utang. So, yung mga natatanggap nilang feedback na especially dito nga, right, tinuturuan natin sila na wag kayong mangutang. So, yung hindi nila tinatanggap yung feedback na yun para sa kanila, normal na yan sa mga nasa abroad na may utang. So, hindi nila tinitingnan yung feedback na yun na makakatulong sa kanila na kapag wala akong utang, meron akong peace. Pinagtatanggol nila yung idea nila. Right, so tulad nga ni Cain, sinabi nga ng Diyos, if you do well, right, kung nakinig ka lang, kung ginawa mo yung tama. Kung gagawin mo yung tama, hindi pa naman tapos. Hindi pa tapos yung istorya. Kung gagawin mo yung hindi sa, what? Wala na ano yan. wala na. O, alis ka. No. Binigyan siya ng magandang, another chance. Pagkakataon niya. So, yung Diyos, ganyan din sa atin. Nagbibigay siya ng pagkakataon na paguhin kung ano yung mga hindi natin nagawa dati. So, maraming beses na yung Diyos ang bibigay sa atin ng feedback. Yung sa mga mag-asawa, sa mga relationship, right? Sa kailangan mong ganito, yung respetuhin mo yung asawa mo, hindi ka porket na ikaw yung Christian, ikaw na lagi yung masusunod. So, yung Diyos, nagbibigay siya ng feedback. Pinapakita niya lahat ng dapat nating makita. So, ano yung reaction mo? Magiging Cain ka ba o magiging Abel ka? Gagawin mo ba yung tama na o yung asawa ko, napoposes na naman ni Satanas. Kaya ganun siya. Kung titingnan mo nga lang yung sarili mo, let's say, magme-meditate ka, iisipin mo yung sinasabi ng asawa mo, I'm sure makikita mo na niya. Deep inside niya, tama naman yung asawa ko. Bakit ako ganito mag-react? And yung feedback na yan ng Diyos, sinasabi niya sa atin. Pinapakita sa atin ng Diyos. Sometimes pinapakita niya during programs na katulad nito, pinapakita niya sa service, sa mga messages sa service, pinapakita niya even gamit yung tao sa paligid. Gamit yung unbelievers. Yeah, for sure. Gamit even yung asawa, tulad ng sinasabi ni Marge. Hindi porket unbeliever yung asawa mo, hindi na siya magagamit ng Diyos. Sometimes, ginagamit ng Diyos yung asawa mo para sabihin sa iyo kung ano ka, para pakita sa iyo yung hindi mo nakikita. Pero, yung mga Cain, hindi matanggap na sila ay yung problema. Hindi nila matanggap na sila ay may problema. Nung sinabi ng Diyos kay Cain, listen, bakit ka malungkot? Kasi ang reaction ni Cain, lungkot. Nagsimangot sa Tagalog. Sabi, bakit ka nakasimangot? Kasi nung hindi tinanggap ng Diyos yung ginawa ni Cain, sumimangot. Sumimangot yung tao. Katulad nung maraming tao na kapag may problema ganyan, nagtatampo. Parang sila laging biktima. Sila lagi yung biktima. Especially dito, right? Pag i-invite mo sa labas, punta ka dito sa health center kasi tuturungan ikaw ng mga may utang. Doon matututo ka kung paano bayaran. So, pagpunta nila dito, akala ang matatanggap nila, isang luggage na pera para tulungan silang bayaran yung utang nila. So, nadidisappoint sila. Kala ko naman talagang tulong financially yung matatanggap ka. Yeah, so in-evangelize na, sinabi sa kanila, punta ka sa UCKG doon, malalaman mo kung paano bayaran, makakatulong babayaran utang. Okay. Then pagdating doon, nandun sila. Expect na. And then biglang ang naririnig nila, alam niyo po kung ba't kayo may utang? Nandun sila, bakit kaya? Kasi wala kayong, hindi ka nag-iisip. Right? Napaka-emotional nyo, ganito. So, grabe naman. Hindi ako pumunta rito para sisihin niyo ako. Grabe, pumunta ako rito para tulungan niyo ako, hindi para sabing emotional. Alam kong emotional ako, pero hindi yan yung kailangan. Kailangan kong malaman saan ako utang. So, yun ang problema natin. Now, this is even deeper pagdating sa marriage. Kasi finances is one thing, But I would say na financial problem, pwede kang lumutang. Palutang-lutang pa. Pero once ang tao may problema sa love life niya, sa marriage niya, butas yung bangka, lulubog yun. I mean, my goodness, walang peace. Pero bakit? Dahil ba sa lack of guidance? Kung nagsasuffer tayo sa lack of guidance, ibang istorya yan. Pero
tayo na nasa church, tayo na nanonood ng mga love therapy tulad na to, I wouldn't say na ang problema lack of guidance kasi may guidance na. For sure. Ang problema ay yung reaction. At ang Diyos, again, tingnan nyo kung paano magmahal ang Diyos. Hindi sinisi si Cain. Sinabi niya, if you do well, will you not be accepted? In other words, Cain, hoy, yung ginawa mo mali. But listen, kapag ginawa mo tama, tatanggapin ka rin. In other words, hindi pa tapos. If you start doing yung tama ngayon, you will be accepted. For sure. And isn't that yung sinasabi ng Diyos sa'yo, sa akin? Siguro, minsan, may mga taong naisip nila, Pastor, ang dami ko nang nagawang mali. Naloko ko na yung asawa ko, nagkaroon na ako ng relasyon sa iba, nakasira na ako ng pamilya, nakapagrelasyon na ako sa may asawa, ang dami ko nang nagawa. Okay, yun yung nakaraan mo. Okay, but if you do well, will you not be accepted? Kung ngayon, okay, regardless ng nakaraan mo, marami na tayong nagawa noon, pero tapos na yon, di ba? If you do well, hindi ka ba tatanggapin? If you do well, you can move on and change your situation. So, tingnan nyo kung paano yung pagmamahal ng Diyos. Walang paki yung Diyos sa nakaraan. Kasi, hindi na. Tapos na, okay? Nagawa na yon, okay? So, let's say, nakapagrelasyon ka sa iba, nakasira ka ng pamilya and things like this, okay? Yon, unfortunately, nagawa. Tapos na. Gone. Ang hindi pwedeng mangyari ay, you have to move on from here. Ang hindi pwedeng mangyari ay nagawa mo yun, tapos ngayon ginagawa mo pa rin. Kahit na alam yung tama. Tapos alam mo yung tama. Tapos ang sisihin, ay kasi ako, lonely ako eh. So pinagtatanggol mo pa kung ano yung mali. Yun ang issue. Ang issue hindi yung pagkakamali. Ang issue ay pinagtatanggol yung pagkakamali at pinaglalaban pa. Devil's advocate, sabi sa English. Tagapagtanggol ng demonyo. Something like that. So, sa justice system, lahat ng tao may karapatan na ipagtanggol ang sarili nila. Okay? Now, may mga kaso na yung tao ay suspect. Hindi lang suspect. Nakita na pumatay talaga. May mga pruweba. Diba? Pruwebang pumatay. Ganito, ganyan. Pero meron silang mga abogado para ipagtanggol sila. Even though alam na mali, pero pinagtatanggol. Sinasabi, hindi, okay, napatay niya. Pero, self-defense. Right? Kasi, rin naman, kasi ginawa niya to. Something like this. Naintindihan nyo? So, alam na mali, pero, okay, alam kong mali, pero, hindi. Sasabihin ko sa iyo kung bakit ko nagawa yung mali. So, yan ay sakit ng tao. Simula kay Cain. Kasi si Cain, sinabihan na ng Diyos, okay? Anong reaction niya sa feedback? Hindi niya tinanggap. Anong ginawa niya? Pinatay niya yung may chance siya na ayusin yung relasyon niya sa Diyos. Hindi niya ginawa niya, pinatay niya pa yung kapatid niya. Yeah, sabi niya, kasalanan is kumakatok sa pintuan. Yeah. So maraming beses nga na gano'n na, alam mo yung tamang gawin pero still, ginawa mo pa rin yung mali. That's why si Cain nga, di ba? Yun ang gulo-gulo na ng naging buhay niya. Patong-patong. Pinagpatong-patong ni Cain kung anong issue. Kasi, okay, hindi perfect ang mga relationships, okay? Lahat tayo may nagawang mali. Ako may mga nagawang mali. May mga nasabing mali. Pero anong attitude? Ang attitude is ilagay yun sa nakaraan and be yung asawa na gusto ng Diyos para kay Marge. Hindi ipagpatuloy yon at isisi kay Marge yung problema. I have to move on. Pero merong mga tao na ang hirap para sa kanilang mag-move on kasi pinangahawakan nila yung excuses. Nagawa ko to kasi ikaw, pinilit mo ko. I know. Pero habang hawak mo yung ganyan, habang iniisip mo yung ganyan, if you do not do what is well, papalalain mo lang yung sitwasyon. Lalong lalalim yan. So may mga tao na may mga nagawang mali sa love life nila, sa ibang pamilya, sa things like this. May mga testimony tayo ng mga tao dito, Marge, na yung mga nagawa nila is absurd. Yung mga nagawa nila is just, pero tapos na ba? Of course hindi. Kasi binigyan sila ng Diyos ngayon ng chance na
magsimula ng maayos. If you do well, okay? Pero, anong feedback? Kasi sasabihin ng Diyos, listen, kaya mo nagawa yun kasi ikaw ay ganito ngayon, ipapakita ngayon ng Diyos. Hindi para burahin ka, para ikuskus yung mukha mo sa putikan, no. Pero para malaman mo kung saan ka nagkamali. Right? Ito mali, ipapakita sa inyo ng Diyos. Kung tayo humble, tulad na napag-usapan natin last time, tatanggapin natin yun and we move on. Ganun ba? Okay. Okay, let me move on. Thank you. Hindi, pasensya na po. Kung tayo proud, we will not accept. Katulad ni Cain. Ang problema, hindi ako. Ikaw kasi hindi mo tinanggap yung offering ko. Hindi. Ang problema si Abel. Kasi si Abel, sip-sip, tinan mo. Bigay pa ng the best. Yung best. Sana binigay mo, pangit din para pantay tayo. Something like this. Right? So, ang sinisisi yung iba, laging yung iba, hindi sila yung mali. Laging iba. And yan, yung unwelcome feedback, yan ang tunay na issue sa maraming marriages. Kasi ang supposedly dapat mangyari ay, ibigay man ng Diyos o ng asawa natin yung feedback, right? Minsan yung asawa yung magsasabi, Han, masyado kang ganito. Han, ganito, ganyan. Nasa atin yung kung anong gagawin. Okay? Pag binigyan ng right? Pag sinabi ko, alam ba, si March hinanda, right? Kasi, March, ang alat ng pagkain, March. Ang alat ng pagkain. Sabi, grabe ka naman. Yung asin yung problema. Grabe ka. Right? Nasa kanya yun. Or, aayusin niya. And the same way sa akin, Han, ganito ka, ganyan. So, manahimik kang babae ka. Hindi mo alam kung ano sinasabi mo. Things like this. What happens? Hindi maayos yung sitwasyon. Or, pwede kong tanggapin. Okay. Alright. Kasi nga, lalo na sa mga mag-asawa, sila yung salamin. Sila yung pinaka-the best na salamin. The best na salamin para malaman kung sino tayo. In fact, yung offerings natin, nagpapakita ng kung sino tayo. Katulad dito kay Cain at kay Abel. Pinakita ng offering nila kung sino sila. Kaya tinuruan siya ng Diyos. Sinabi ng Diyos kay Cain, listen, yung offering pangit. Ngayon, gawin mo yung tama. Ibig sabihin, hindi yung sa offering, but ikaw, gawin mo yung tama. You will see. Magiging tatanggapin. So, yung Diyos gumagamit ng sitwasyon ng tao para tulungan tayong i-improve yung sarili natin. Para ayusin yung marriage. Huwag nating i-reject. Okay? Kapag ka pinapakita na sa'yo ng Diyos kung ano yung issue, maybe pinakita na sa'yo ng Diyos na ikaw ay masyadong control freak. Control freak. Alam niyo yun? Ang tao, Marge, na lahat gusto malaman, gusto ako mag-control, Kasi yung magdi-decide, ito gawin mo, ito yung kunin mong kurso, dito ka dapat mag-aral. Hindi, ito ang gawin mo. Ako ang kumikita, ha? Ako nagpapadala sa inyo dyan. So, ito gawin. Right? Ako yung sumasahod. So, ako yung dapat masunod. Something like this, control freak. O maybe pinakita ng Diyos na ikaw ay seloso. Selosa. Gumagawa ka ng istorya na hindi, wala sa utak mo. Pinakita ng Diyos. O pinakita ng Diyos na ikaw ay malisyoso. O pinakita ng Diyos, ikaw ay malamig. Wala man lang interes sa buhay, right? Walang interes sa, pinapakita yan ng Diyos. Pinapakita. Paano pinapakita? Again, sa, program natin, sa messages, sa asawa. Yung asawa nagsasabi. Right? Nasa sa atin yun kung paano natin kukunin yung feedback na yan. I-welcome ba natin o unwelcome yung feedback? Will we accept yung feedback o reject yung feedback? And sabihin natin, no. Hindi, kasi hindi nyo alam yung tunay ng istorya. Dali nyo kung husgahan, hindi nyo alam. Hindi. Ako lang nakakaintindi sa sarili ko. Exactly. Meron kang sariling mundo. Right? And who can help someone like this? So just think about this. But this is a very nice verse. Na pinapakita, Marge, na yung Diyos ready gumawa ng bagong buhay. Kailangan lang na gawin ng tao kung ano yung good, yung well. Yeah? For sure. This is very important. Paso, ilang years na kaming mag-asawa na may problema. Ilang years na kaming mag-asawa na may issue. May chance pa bang mabago? Sure. If you do what is well, will you not be accepted? Kung ngayon pa lang, you will forget about yung nakaraan mo
Ano mang nagawa mo, ano man yung nakaraan mo, ano man yung mga kasalanan mo, ano man yung mali, itapon mo and you start. Now, maybe may mga lalaking nanonood na wala pa sa church. Nanood kayo kasi pinilit kayo ng asawa nyo. Okay, walang problema. Hindi ka nanood walang allowance. Something like that. But okay, fine. But naririnig nyo yung sinasabi ko. Naintindihan ninyo. And siguro naiirita ka sa mga naririnig mo kasi nga, may mga nagawa kang mali. Naloko mo yung asawa mo, ng babae ka, hindi isang beses, 2, 3, 5. Siguro ikaw yung... Si Solomon. o siguro ikaw yung tao na may mga sekreto na may anak, hindi alam na sa things like this. Ang daming mong right? But sa mga naririnig mo ngayon, you say, you know what, ayoko ng ganito. Gusto kong maayos. Pwede pa ba? Pwede. Of course, pwede. Kung narinig mo to, pwede. Binigyan ka ng Diyos ng chance ang marinig to para ayusin. Ano yun? Do what is well. Of course, hindi mo mababago ng isang gabi. Yeah? But little by little, ipakita mong may interest ka na invest sa relationship ninyo. Ipakita mo sa Diyos, una sa lahat. And then, sa sarili mo. And then, makikita yun ng asawa mo for sure. But sa una sa Diyos, pakita mo, gusto mo Panginoon, ang dami ko na pong nagawa. Dami ko pong kabubuhang nagawa. Sinira ko po yung takbo ng buhay ko. But kung ako buhay pa, kung ako narinig ko po yung sinabi mo, it's because pwede pang mabago. Hindi ko alam kung paano, kung kailan, but I know I can. Please, tulungan mo ko. Yang sincerity mong yan, yang humbleness mong yan ang magiging susi sa pagbabago ng marriage mo, ng buhay mo, buong buhay mo. Ngayon, kung naririnig mo to, at irritable ka sa narinig, grabe. Hindi na ako manonood ulit. Pinapatamaan niya. Pinapatamaan ako, grabe. Hindi, pinatay mo. Mali yung reaction, isn't it? Imbis na humbleness yung reaction, ni-reject mo yung feedback. So, we can do nothing para baguhin yung sitwasyon. Diba? Yeah, ganun din yung sinabi ng Diyos. Diba? Yung sin, lies, diba? Na kumakato. So, parang binalaan ka na ng Diyos. Right? So, nasa sayo kung yung pagiging pride mo, mananatili dyan, so, i-humble mo saya. Even though na hindi alam ni Pastor kung ano yung mga nakaraan ko, but kinakausap ako ng Diyos tulad ng kinausap ng Diyos si Cain. So, always dalawang klase yan. Either natatanggapin mo o i-reject mo. Ano ang reaction mo sa feedback? Are you going to welcome yung feedback o reject yung feedback ng Diyos? But remember, ang Diyos hindi nang re-reject ng sino man. Pero kapag ni-reject mo yung feedback, ano pang pwedeng gawin? Diba? Think about this, okay? Magbabalik tayo sa inyo ulit next week and may the Holy Spirit really speak sa ating lahat as we dive in deeper sa revealer of the soul. God bless you po. Amen.